Hi everyone, welcome to Solid Tech Review. So nandito sa atin itong bagong-bagong Poco F8 Ultra. Guys, napakaganda ng phone na to. Spoiler, sobrang nagustuhan ko to at ilang araw ko na rin ginagamit. At gusto ko i-share sa inyo yung full specs, yung ilan sa mga test results na nakuha ko dito sa phone na to, pati na rin yung mga camera samples at yung gaming experience dito sa Poco F8 Ultra. Pero as of making this video guys, hindi ko pa alam yung official SRP ng phone na to dito sa Philippines. Pero mabibili natin to sa dalawang variant. Yung unang variant ay yung 12 to 56 gigabytes. At ito naman nandito sa atin ay yung 16 512 gigabytes. At yan, yung pinakamataas na variant na pwede nating mabili para dito sa F8 Ultra. Tapos meron din dalawang color option itong Poco F8 Ultra. Isang black, tsaka itong i-unbox at i-review natin ngayon, itong denim blue. Sobrang ganda nito guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos, makikita nyo sa box na wala namang masyadong kakaiba. Maliban na lang dito sa bagong sound by Bose. Ayan. So may Bose speaker to na parang first time din natin makikita sa isang phone ng Poco. So unbox na natin. Okay, una natin makikita syempre, kagaya dati, ay itong document sleeve. Ayan, yung document sleeve niya makapal. Ayan, kasi meron tong SIM ejector pin, tapos, yan. Andito na kasi sa loob yung cable, USB to USB-C cable. Tapos meron tayo dito mga documentations. Ayan, pati na rin yung ilang information tungkol sa kanyang battery at yung kanyang durability. So, tatagal daw ito ng 67 hours. Tapos, agad-agad masisira kapag nabagsak natin. Tapos, IP68 at 1,000 times guys, yung kanyang battery cycle. Kayang-kaya nyo yun. Tapos, yan yung ilang mga documentation spot. Ito guys, yung kanyang case na kasama. Ayan. Medyo rubber yung feels niya. Ayan, kagaya dati. Okay. At ito na yung ating Poco F8 Ultra na nakabalot sa isang printed na plastic. Okay, nandito yung kanyang specs. Ayan, kung gusto nyo i-pause, pwede naman. Pero hintayin nyo na lang din mamaya kasi pag-uusapan naman natin. At ito yung denim blue, guys. Napakaganda. Tingnan nyo naman. Sobrang unique ng itsura. Napakaganda. Ayan, gustong-gusto ko yung feels nitong denim blue kasi wala, kakaiba talaga eh. Parang sa lahat ng phone na nahawakan ko, parang ito pa lang yung may ganitong, sa pagkakaalala ko, yung may ganitong feels sa likod. At sobrang standout siya sa mga phones na nakikita natin yun kasi karamihan matte finish o kaya reflective, ganyan to, sobrang kinis lang. Pero ito, iba talaga guys. Mas maganda kapag na ano nyo na experience nyo sa personal. Pero highly recommended ko tong denim blue kung bibili kayo nitong F8 Ultra. So bago natin pag-usapan guys yung performance at iba't ibang aspect ng phone na to, pag-usapan muna natin yung mismong design. So maliban sa napakaganda ng likod nito, meron tong IP68 na rating. So dust and water resistant. Itong Poco F8 Ultra. Tapos kung sakali na mabasa siya, yung kanyang display, meron siyang wet touch display 2.0. So, matatouch pa rin natin yung screen mo, control pa rin natin maayos yung phone kahit basa yung display. Tapos kaya na makikita nyo guys, ang ganda ng design ng kanyang camera module. Tingnan nyo naman meron tayong Bose dito na branding kasi meron tayo ditong 2.1 Bose sound system. So, meron siyang dalawang speakers. Dito yung secondary at saka dito, stereo speakers and plus, meron tayo ditong woofer. So, mas maganda yung bass, mas maganda yung tunog nitong F8 Ultra compared sa iba mga phones ngayon na stereo speakers lang. Maganda ni stereo speakers pero dinagdagan pa nila ng woofer. So, mas maganda at hindi basag yung kanyang tunog kahit na i-max volume natin. Tapos maganda pa dito sa F8 Ultra, meron tong eSIM support. So, pwedeng dalawang nano SIM o kaya isang nano SIM plus isang eSIM o kaya naman dalawang eSIM. So, lahat yon ay supported ng phone na to. At syempre, kinest ko na rin yung kanyang data speed. So, nilagay ko yung SIM ko dito. Tingnan nyo naman guys, yung 5G connection nito, 255 Mbps yung kanyang download speed. Tapos 27.6 naman yung kanyang upload speed. Grabe. Sobrang reliable ng data connection dito sa F8 Ultra. At latest din yung kanyang Wi-Fi support kasi meron tong Wi-Fi 6 tsaka Wi-Fi 7 support. Tapos yung biometrics ito ay ultrasonic guys. Kaya sobrang bilis talaga. Hindi siya yung optical fingerprint scanner lang. Ayan sobrang reliable talaga. Ngayon pag-usapan natin yung camera performance itong F8 Ultra. Kasi for the first time guys, masasabi ko na talagang kayang sumabay sa ibang flagship phone nitong F8 Ultra pagdating sa camera system niya. Okay, so dun tayo sa specs. So itong
F8 Ultra ay merong 50 megapixels na main camera na merong OIS at Light Fusion 950 na sensor. Tapos meron siyang 50 megapixels na 5 times periscope telephoto camera na meron ding OIS. First time yan para sa isang Poco phone. Tapos yung kanyang ultra-wide 50 megapixels din. So tatlong 50 megapixels nandito sa likod. Plus meron siyang color spectrum para mabalance niya mabuti yung timpla ng kulay. Tapos meron siyang 32 megapixels na selfie camera. Tapos yung rear camera o yung camera dito sa likod ay kayang mag-shoot ng up to 8K video recording at 4K naman yung kanyang selfie camera. So kagaya na makikita ninyo sa mga sample photos natin guys, ang ganda talaga. I mean, para sa isang phone ng Poco na nakasanayan natin na ang palagi nako-compromise ay camera, napakaganda ng improvement dito sa F8 Ultra. Talagang kagaya na sinabi ko kanina, pwede na siya makipagsabayan sa ibang mga flagship phones sa ngayon. Napakadaling mag-take dito ng photo kasi ang bilis ng shutter speed. So kahit mga animals pa or pets natin yung kinukuha na natin ng picture, rest assured guys na most of the time talaga magiging maganda yung photos natin. At kahit na night mode guys, grabe, tingnan nyo naman, ang ganda talaga ng quality. Ngayon, pagdating naman sa zoom capabilities itong F8 Ultra, kagaya na makikita ninyo, pwede tayong mag-take ng mula ultra-wide hanggang 10x zoom. Pero kung talagang kailangan natin, pwede naman siya hanggang 100 times zoom. At dahil may halong AI yung kanyang image processing, makikita ninyo na napaka-acceptable pa rin ng quality kahit na isagad natin yung zoom dito sa F8 Ultra camera. At para lang mabigyan kayo ng idea sa quality ng kanyang rear video recording at selfie video recording, tingnan natin itong mga samples. Ngayon, pagdating naman sa kanyang performance, out of the box guys, naka-Android 16 na to at HyperOS 3.0. Yung kanyang chipset, Snapdragon 8 Elite Gen 5 na merong Vision Boost D8 chipset or Dedicated Graphics chipset. Tapos LPDDR5X yung kanyang RAM at UFS 4.1 guys yung kanyang storage type. So talagang napakabilis ng performance nitong phone na to. Tapos yung kanyang memory extension, if ever na kailangan natin, ay up to 16 GB or doble ng RAM, depende dun sa variant na pipiliin natin. Ngayon, as of making this video guys, hindi pa officially nalo-launch itong Poco F8 Ultra kaya hindi ko ma-access yung Antutu scores, hindi ko rin ma-access yung wildlife stress test, pero rest assured guys, na kapag available na ipopost ko sa Facebook page ng Solitech Reviews or dun sa follow-up video natin dito sa Poco F8 Ultra. Sa ngayon, pakita ko muna sa inyo yung performance niya pagdating sa gaming. So makikita ninyo dito pa lang sa Racing Master guys, sagad-sagad yung graphic settings natin at walang ka-problema dito sa F8 Ultra. Kayang-kaya niya kahit yung mga ganitong games. At kahit sa Grid Legends guys, na ang bigat din ng graphics na mala Forza na talaga yung itsura, kayang-kaya din itong F8 Ultra. Again, walang kahit anong problema. At good news guys, compatible sa Subnautica itong F8 Ultra kaya malalaro talaga natin itong mabigat na game na to ng sagad yung graphics. Sagad-sagad talaga guys. Yun nga lang syempre, dahil powerful talaga yung chipset nito, huwag kayong magulat na may mapifeel kayo na init talaga sa likod habang naglalaro kayo. Lalo na mga ganitong klase ng mabigat na game.
Ngayon pagdating sa display, itong Poco F8 Ultra ay naka 6.9 inch LTPS AMOLED 120Hz yung max refresh rate at aabot guys ng 3,500 nits yung kanyang peak brightness. DCI P3 yung kanyang color coverage at meron support sa Dolby Vision at meron tong Poco Shield Glass Protection. So, hindi siya madaling magagasgas. Pero out of the box, guys, may naka-install naman na screen protector. At good news, guys, yung kanyang Wideframe Security ay level 1. Tapos yung max playback resolution ay Full HD at makikita ninyo meron siyang HDR support. Yun nga lang, kagaya ng narinig din nyo sa specs ng kanyang display, LTPS AMOLED yung ginamit nila dito. So, from 120Hz, aabot lang ng 60Hz yung pinakamababang refresh rate na may bibigay sa atin itong Poco F8 Ultra. Hindi siya aabot ng 1 Hz kasi hindi naman siya LTPO. Pero kahit ganun, guys, spoiler alert ulit. Sobrang ganda ng SOT na nakuha natin dito at mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Ngayon puntahan natin saglit yung kanyang display setting. So, dito sa display and brightness, wala naman masyadong bago pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung color scheme. Ay, meron siyang adaptive colors kung sakali na gusto natin palaging accurate yung kulay ng display kahit anong klaseng lighting pa yung meron yung environment natin. Pero if ever, pwede nyo naman yung i-off. Tapos meron tayong dalawang preset dito, Original Color Pro tsaka Vivid. At kagaya na sinabi ko kanina, meron tong Vision Boost D8 dedicated chipset para dito sa dual core visuals para mas maging maganda yung itsura ng mga videos na pinapanood natin or graphics nung ating nilalarong game. Pero syempre, may additional consumption yan sa battery. So ngayon, pag-usapan na natin yung battery performance itong F8 Ultra. Itong F8 Ultra ay meron lang naman 6,500 mAh na battery capacity na capable sa 100 watts na fast charging. Sobrang bilis i-charge ng phone na to. At meron pa siyang 50 watts na wireless charging at 22.5 watts na reverse charging. At kagaya na sinabi ko kanina, sobrang ganda ng SOT na nakuha natin dito sa F8 Ultra. Tingnan nyo naman. 23 hours guys and 21 minutes. Almost 24 hours. Kayang itagal ng phone na to sa isang charge. Ganun katindi tong Poco F8 Ultra. So, talagang maasahan natin to kahit na naka-data ako, siguro half day, parang nabawas lang sa kanya mga 10%, 15%, parang ganun lang. So, take note, naka-messenger ako, ganyan, Facebook. Pero, hindi ganun kabilis bumaba yung kanyang battery level. So, talagang maasahan natin pagdating sa endurance itong Poco F8 Ultra. Ngayon, pagdating sa charging, 19 to 100%, 1 hour and 21 minutes ko na charge yung phone na to. And considering na 6,500 mAh yung capacity nito, mabilis na yan. Pero, yun yung standard fast charging. Hindi pa umabot ng 100 watts kasi dalawang mode po yung pwede nating iset or gamitin pag nag-charge tayo dito sa Poco F8 Ultra. Isang standard, hindi aabot ng 100 watts, pero tama lang, mabilis naman, pero yun nga, hindi siya sagad pagdating sa speed. Pero kung gusto natin isagad, meron namang turbocharge na tinatawag. So yun, aabot talagang 100 watts. Pero syempre, mag-generate yun ng heat. So, payo ko lang, huwag niyong gamitin palagi para hindi agad-agad mag-deteriorate yung kanyang battery health. Okay, so sana guys, nag-enjoy kayo dito sa ating unboxing tsaka review ng Poco F8 Ultra. Ano masasabi niyo sa phone na to? Comment kayo dyan. Ngayon, kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, para sa akin, sobrang ganda ng phone na to. Kagaya na sinabi ko sa umpisa ng video na to, for the first time siguro, complete package itong phone ng Poco. Kasi dati nga, parang performance, display, battery, yung ilan sa mga gustong-gusto nating aspect ng mga phones ng Poco pagdating sa F-series. Pero ngayon, pati yung camera, guys, ang ganda ng camera sa harap tsaka sa likod. Talagang parang ilang beses ko na ito sinabi, pero kayang-kaya na makipagsabayan ng Poco F8 Ultra sa ibang mas mahal na mga flagship phones sa ngayon. Abangan nyo guys sa follow-up video natin para sa mas in-depth na review natin dito sa Poco F8 Ultra. Kasama na yung mga benchmark scores at yung mga updated na features at saka mga battery performance pa, depende sa setting ng phone. So, lahat yan pag-uusapan natin sa follow-up video. Mas maganda mag-subscribe ka na at i-click yung notification bell para ma-notify ka agad kapag uploaded na yung video na yon. So, yun guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.